Last. Kain tayo guys. Meron tayo ditong fried pusit, pakbet, and chili. Ayan. So this is now my lunch. Kasi magsusundo ko mamaya. So kain muna ako. Masarap tong maamoy. Ay. Sausaw natin sa may chili. Pakbet. Ganito ang buhay ko dito pag wala yung amo. Pero sa kasamaang palad, uuwi na sila. Sana mabait din yung magiging amo ko. First time nila sa Singapore. Crunchy. Garlic. Nilagyan ko ng maraming garlic at maraming tomato yung ating pakbet. Dito guys, kung ano yung ulam ng amo ko, ulam ko na rin. Pero kung may gusto kong ulamin, bibili na ako sa baba. Magluluto. Okay naman ako magluto. Yummy. With saluyot. Wala lang chili. Meron din tayo ditong drumstick or bunga ng malunggay. Hindi ko alam, basta nagre-crave na lang ako kahapon ng pakbet. Ano lang sana ang kakainin ko, yung steamed okra. Pero nung nandun ako sa shop, nakakita ko ng talong. Ayun na. Pulot-pulot na lang ako doon. Squid head. Kukulangan yata tayo ng rice. Please don't forget to subscribe Mamel Vlog, guys. Dito kasi guys, may mga kagaya namin mga katulong na kulang sa pagkain. Nababasa ko sa mga group minsan na lalo yung mga baguhan kasi hindi sila marunong magsalita ba? Takot sila magsalita sa amo. Mga kapwa ko katulong, huwag kayong matakot magsalita. Kasi basta alam yung nasa tama kayo, magsalita kayo. Kasi pag kayo, inaabuso ng amo at tahimik lang kayo, talagang aapakan kayo ng amo. Sabihin ng amo na, takot ka sa akin. So, I will do what I want to do. Pero once na nagsalita kayo, lumaban kayo, magbabago naman ang mga amo eh. Naranasan ko yan dati. Huwag kayong matakot na lumaban, magsalita. Mahirap kayo buhay sa Pinas. Bitin tong ulam ko.
ang pangingibang bansa, hindi parang kumain ka na ng kanin na pag napasok ka na, pwede mong iluwa yung kanin na kinain mo. Hindi. Kasi, hindi mo alam kung ano yung madadatnan mo na amo, kung ano yung kalagayan mo doon sa ibang bansa. Pero kung talagang buo ang inyong kalooban na magtrabaho sa ibang bansa, tanggapin kung ano yung madadatnan mo na trabaho. Ganun. Kasi, kapag nasa ibang bansa ka na, tapos, mahirap yung trabaho mo. Kala mo mahirap, kasi nag-a-adjust ka pa lang. After 2 to 3 months, okay na, makakaya mo na. Alam mo na kung paano gawin yung trabaho mo. Ang gagawin mo, isulat mo kung ano yung mga trabaho mo. Ayan, lagyan mo ng timing para ma-manage mo yung oras mo na magtrabaho. Tapos, next na day na, touch up na lang. Huwag mo nang i-general. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. I-ganon mo na lang, idampi-dampi mo na lang yung pamunas mo. At least, the other day, nilinisan mo na ng maayos yun, di ba? Pura ang life ko. Nagdagdag tayo, guys. Kasi alas 10 pa lang. Mainit. Ganon. Kaya nga, minsan yung mga kaibigan na tinutulungan ko na pumunta dito sa Singapore, kinakausap ko sila kung buo ang kalooban nila na magtrabaho dito. Kasi sabi ko, hindi madali ang trabaho dito. Sabi ko nang gano'n sa kanila. Sabi naman na kaya. Okay. Kung kaya nyo, wag lang kayo ma-homesick. Sige, proceed kayo sa pagpasa ng mga papel nyo. Ganon. Walang madaling trabaho na kapag mag-abroad ka. Lahat tayo nakadanas ng ganyan. Bago mo makamit ang ginhawang trabaho, maghirap ka muna. Ganon. Marami na rin akong mga natulungan na kagaya nating katulong na pumunta dito. Yung iba, reklamador, kaya napauwi sila ng Pinas. Porque may oras na ng paggamit ng toilet. Bawal dito, bawal ganon. At least bahay ng amo yun, di ba? Ikaw ang ma-adjust, hindi yung amo ang mag-adjust sa'yo. Ang mahirap kasi sa mga kababayan natin na iba, gumagaya sila sa mga kaibigan nila. Kung ano yung estado ng mga trabaho ng kaibigan nila dito, gusto nila ganun din sa kanila. Hindi pwedeng ganun. Ako nga noon una kong amo, paggising ko ng umaga, wala ka ng tamang nagawa. Laging bababababababab. Buti na lang, nurse yung amo ko dati. Lunes ng umaga, paggising ko, wala na siya. Pagdating niya ng gabi, naipasok ko na yung alaga kong matanda sa kwarto. Saka lang dumating yung amo ko, hindi na ako lalabas. Pero, pag Friday ng hapon, maaga yan umuwi. I-start na yan na mag-armalite na siya. Biyernes ng hapon hanggang Sunday ng gabi. Ayan, diretso yan. Kaya minsan, mukha pa lang niya nakikita ko, takot na ako noon. Pero nakaya ko naman. Natapos ko naman 2 kontrata. 2 taon. Tapos masungit pa yung alaga ko. Hindi siya marunong magsalita ng English. Ay ako naman, bago. Hindi rin ako makakaintindi ng mali.
Tapos walang magtuturo sa akin. Ginagawa ko, kung ano yung matandaan ko na salita niya, sinusulat ko. Kahit mapa-Cantonese, mapamali, sinusulat ko. And then, pagdating ng amo kong lalaki, sa kanya ako magtatanong kung anong ibig sabihin nito, doon ako natuto. Tapos nung nag-off day na ako, may mga nakilala ko mga Indonesian. Doon ako nagtatanong ng mga salita nila. Kung anong ibig sabihin nito, ganun. Sinusulat ko. Para pag magsilata na yung matanda, alam ko na kung anong ibig sabihin, di ba? madali lang mag-apply ngayon sa Singapore. Kung willing ka, magtrabaho ng Singapore, message mo ako. Tuturuan kita. Basta wala ka lang tattoo, 24 to 42 years old, pasok ka na. Message mo lang ako. Mag-comment ka. Tutulungan kita. Madali lang mag-apply. Malunggay. Dati nga sa amin, 6 months salary deduction. Yung iba walang salary deduction. Pero, yung pinapasukan, yung kung saan ako nagbibigay ng mga kababayan natin, meron silang 1.5 month na salary deduction. Pero karamihan naman ng mga babae na binibigay ko doon is yung mga amo nila is mababait naman. Susulit naman yung deduction nila. Tapos, bagong linggo pa lang nila, unang linggo pa lang nila, nakakalabas na sila. Last. Mahal kaya ng tuyo dito sa Singapore. Mahal. Mura pag may magbigay. Libre. So hanggang dito lang guys. Kung gusto nyo mag-apply dito, message nyo ako. Tutulungan ko kayo. Thank you.